Ang ibabahay ko naman sa video ito kung paano ba tayo makapag-alaga ng African Nightcrawler sa halagang 150 lang. Noong una ako nag-alaga ng African Nightcrawler, ang presyo ng bawat kilo 1.6, pero nakabili ako ng 1.2 dahil napagbilan ko titigil na siya sa pag-aalaga ng bulate. Minabadali niya daw ibenta dahil mag-a-upload daw siya. Pero nung huli akong bumili ng ganitong klase ng bulate, medyo mura lang ang presyo niya, halos nakalahati, 600 na lang, kaya mura na. Kaya kinausap ko yung nag-aalaga kung nagbebenta siya ng 1/4. Yun ang pumayag naman. Pero nung una ayaw. Pero nadaan naman sa pakiusap. Kaya nakuha ko lang itong inalagaan ko ng 150. Ang isa pa kasi sa pinagkakagastusan ng nag-aalaga ng ANC kung saan sila aalagaan. Yung iba kasi kaya malaki ang gastos sa pag-aalaga ng ANC dahil sa gumagawa sila ng concrete. Kaya malaki ang gastos nila. Yung iba gumagamit naman ng trapal o tolda kaya may gastos din. Para hindi na ako gumastos pa sa pagpapalagaan ko ng INC, gamit na ako ng sako ng bigas. Dahil nagsisimula pa lang naman ako at kunti lang yung alagaan ko. Kaya libre na. Isa pa sa pinagkagastusan ng nag-aalaga ng INC yung pakain. Ang kadalasan kasi pinapakain sa INC yung dumi ng kalabaw at baka. Yung iba kasi bumibili ng sako-sako. Dati 30 isang sako, ngayon ata 50 na isang sako. Kaya medyo mahal na rin. Pero dahil nagsisimula pa lang tayo mag-alaga, tayo lang kumuha ng pakain. Ang mga pwede kasing ipakain sa INC, halos lahat ng nabubulok. Tulad ng mga kitchen waste, karton at mga tuyong dahon. Pati na rin yung mga binuot na damo. At lahat ng dumi ng hayop na kumakain ng damo. Huwag nyo itong pakain ng sariwa, dapat i-drag nyo muna sa araw hanggang sa matuyo bago nyo ipakain sa INC. Ang bawal lang ipakain sa INC yung mga karne at isda. Pati na rin dumi ng aso at pusa. Paano ako nag-alaga ng INC sa sako? Ito na may turo ko sa inyo ngayon. Itong sinasala ko, dumi ito ng baka o kalabaw. Binabawad ko muna ito ng pang isang linggo bago ko ipakain sa INC para lumambot. Mas madali lang kainin. Yung pinagbabara niya, pwede rin niyang idilig sa halaman, maganda rin patabayan. Maulan kasi kaya hindi ko na pinandilig. Ganyan lang ginagawa ko pag nasala ko na yung binabad kong dumi ng mga kalabaw o baka. Ilalagay ko na sa sako. Mas maganda nga sana kung madurog. Pero pwede na rin yan dahil malambot naman. Habang ilalagay ko, dinudurog ko na lang. Dahil nga sa malambot, madali lang nilang kainin yan. Kahit huwag na punuin, kahit 3/4 lang pwede nang lagyan ng INC yan. Yan pwede natin lagyan ng INC yan, ganyan, kahit ganyan lang karami. Ito na yung INC na ilalagay natin. Ngayon pakainin natin sila. Yan na. Lagay lang natin na ganyan. Dahil bastang-basta naman yung katuwa natin diligan. Pagkaraan lang ng kulang isang buwan to, meron akong vermicast. Pwede ko na itong gamitin pataba, kaya ihiwalay ko na yung pag-ihiwalay ko na yung bulate sa kayong pataba. Ganito lang ginagawa ko, binubudbud lang ito sa sako dahil konti lang naman. Kapag naibuhos ko na sa sako naman yung pipilian. Pag-ihiwalay ko na yung vermicast sa kayong INC. Ganito lang ginagawa ko, dahan-dahan ko silang ihiwalay. Kapag meron ako nakitang bulate, ihiwalay ko. Dahil kukunti lang naman ito, kaya sandali ko lang ito matapos. Pero kapag maramihan na, kailangan gumamit ng salandra para mabilis. Kapag kasi ganitong parang gagawin natin, masyadong matagal pag masyadong marami. Dahil konti lang naman, wala rin akong salandra, kaya ganito lang ginawa ko. Dahil konti lang naman ito, mga kalahating oras na ito matatapos na. O ayan, patapos na. Napahiwalay na natin yung vermi at saka yung INC. Ganito karami yung nakuha ko. Medyo konti lang naman yan. Siguro mga 1/4 lang. Medyo dumami. Ngayon naman isali na natin itong nakuha nating vermicast para may imbak. Ito na yung nakuha nating vermicast. Siguro nakuha naman ako ng pang 5 kilo. Pwede nang gamitin. Napaganda niyang tingnan. Ang itsura niya parang dumi ng kambing na maliliit. Dito na nagtapos yung video natin, pero bago lubusang tapusin, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag kalimutan taniman ng pindot at subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod ko pang video.
Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Panginoon.